So mga Keystone Vines, no? So ngayon, meron na lang po tayo isang tignan ng isang pamilya na nangangailangan ng tulong natin. Andito po pala tayo ngayon sa Barangay Alihos, Batolete, no? So ang name po sa pamilya na ating pupuntahan is Ate Cherry tsaka si Kuya Raul Habar. So tara guys, puntahan na natin and tingnan na natin kung ano ang naging sitwasyon nila. So guys, tara. Jadi si Cherry Habar, kana si Raul Habar, mama si Rita, anak si April, ang yukong kita, ngayon po tabang ng tama, tabangan ng anak sa problema lagi, minggu yung kilid niya. Doon na po 3 years na naman siya na pang PCD. At di kwarta, may ikuras. Ikaw ay pero mintin ihapon niya. Number sa iyo. Oh, please. Maguntang ay. Ano pa nga, kailangan ko ninyo sa anak na may ihapin ka rin sa MKD. Sa problema sa akong anak ay ako badyo ko ikatabang og bahay financial sa akong anak. Ang haw na lamang gihangyo sa akong anak na pagkataon ni ini pag dito sa kuan sa ospital kadi man lagi ko makaadto kawa ko financial gikwarta ko masahe ja COVID pud tungura naghilak taon ni siya nga nangayog tabang nako. Ang haw lang gi hangyo ni ja maday o man jud ko dyan mong kwarta ako lamang sa Ginoo nga ang bata operahan magkaha pinatunta ang makaya ni dya makasurvive si dya kay o man jud ko mahimo wa man tay choice niya na ang pag-ampo lamang aron nga ma-survive ug matabangan usab ang bata kay kita na pa man bisag dagko na ta naatay katapusan iyan po lamang nato sa Ginoo nga pinatunta nga makaya sa bata ang iyang operasyon. Naguol ka ko kay pinangaraw din ko mag-uol. Sige pang nag-agas dili sa butas ni Dya. Maghilak si Dya malibang sa diha. Maglisod ko pag-ilis kay mahadlok lagi ko. Kay mubutlot ko. Muhilak ituro ang bata. Manang mayong ko ginuunsaon maninang tuday. Ato na ning iduol og mga kuan na basig pag naay maluoy nga makataba nga masulbad ng problema nato nga mabulit na ang iyang kilid. Muna akong giyampo karon sa Ginoo nga hinaut-unta nga nauntay maka tabang kay wa jud ko idamo wa jud ko kining akong kahimtang sir mao jud ni nga hapog paningkamot uban sa akong mga anak mga apo pindong ko diri okay na lamang ko karon lamang nga masulbad lagi pod. Sir sama sa akong kakuan sa tao nga matabang minatutan mo na yung tabang sa anak para na ako mabulit kaya wala ito ko sa para ito sa itong trabaho may ko rin income sa pagbuhay sa mandawan lang pagkita gusto ko kasi rin nga matabangan walang anak para naman ng safety sa pagkakaki na kaya lower mo tayo kaya ako at ko ikasarang bahit sa financial sa pagbayo sa mga anak.
So mga Kriston Vines, no? So ngayon, nandito na tayo ngayon sa bahay ni Ate Cherry at saka si Kuya Raul. So ngayon guys, tatanungin natin sila kung ano nangyari kay Bibi at kung ano ang dahilan kung bakit siya nagkaganito. So, Okay, so ganito yun guys, ano? So hindi muna tayo magtatanong guys, no? I-describe ko lang sa inyo guys na yung tirahan nila rito. So, medyo may kaliitan dito guys na yung bahay nila. Wala tayong makikitang kwarto dito. No, kundi yung pagpasok mo talagang ito na yung pinagkwarto nila. No? So, ate, ilan yung anak mo ngayon, te? 3 yung anak ni Ate Cherry, no? Ni Kuya Raul. Tsaka ito yung bunso. Yung sino tong, ano to pangalan nito? Si Gabriel. So, nandito tayo ngayon guys, no? Kasi meron tayong nabalitaan, no? Tungkol sa nangyari sa batang ito, si Gabriel, no, na sabi ni ate sa amin na naoperahan daw. Tapos medyo may konting problema pa, hindi nila natuloy, hindi natapos yung tinatawag nating operasyon siguro dahil rin sa financial, kasi yun nga, problema din sa pera, no? Kasi pag financial talaga, yun yung pinaka-problema natin pag dinadala natin yung mga mahal natin sa buhay sa ospital. Yun yung pinaka-unang-unang problema, no? Na sobrang hirap hanapin pag financial na yung pinag-uusapan. So, meron tayong titingnan mamayang konti guys sa dito sa bandang tagiliran ng batas at yan, ano? Meron pang butas ba yun natin? Butas, no? Na hindi ko alam kung meron bang puwit yung bata. Yun yung tatanong natin mamaya kay ate para malaman natin kung ano talaga yung problema ng bata. So, ate, magtanong lang ako sa inyo, Kuya Raul. Mga ilang taon na kayo na nagsasama rito sa maliit na kubo na ito? 5 years na kasi yung 5 years na yung panganay. Babae yung panganay mo. So, 3 yung anak mo, kuya, 3 yung anak mo. So, matagal-tagal na kayo nagsasama, no? 5 years na. So, ba't kayo humiling sa amin na, matanong ko lang ba't kayo humiling sa amin na sana ma-vlog nyo rin yung anak namin, makita sa mga videos na ginagawa nyo para matulungan namin yung anak nyo? Ano yung naging problema o dahilan na umabot kayo na talagang tinawagan nyo kami para i-vlog natin yung anak? baka nang sakali po ako tulungan yung anak ko para sa problema niya dito sa colostomy, may tawag nito sa atin. Ano po? Colostomy. Colostomy. Okay. Saan, baby? Sige. Sa gasa may nahingingon na mo nga lapit daw kami sa mga, for example, tulong sa munisipyo. Ginawa na po namin doon pa kami sa hospital, Okay. sa Tacloban. Sa Tacloban kayo? Tapos meron namang nagbigay sa amin tulong na nag-is nakatulong na sa amin para kami financial doon. Wala namang gasto sa operation niya, pero sa pagkain namin doon, gastos. Yung sa konsumo lang. Kasi doon sa iyo sa Tacloban, sino yung nalapitan nyo doon kaya wala kayong nabayaran sa ospital? Ano po, sa Malasakit po, saka sa PhilHealth. So nung pumunta kayo doon, lumapit kayo doon sa Malasakit Center. Oo. No, sa anong hospital to, te? Sa ABRMC. ABRMC. So, okay, sa Tacloban City. No, tsaka yung sa PhilHealth. Yun sila yung nakatulong para wala kayong mababayaran doon sa hospital. So, yun, maganda rin yun, na meron tayong Malasakit Center dyan sa Tacloban City. No? So, ano talaga yung dahilan? Ano yung cause? Ba't naoperahan si baby dito sa bandang tiyan niya? Ano po, bago pa lang po siya pinanganak. Normal na siya pag pinanganak ko siya. Ano lang, nung napansin namin siya, kasi diba pag once ang baby na lumabas iiyak, at siya, hindi siya umiyak eh. Parang bumod lang ba? Tapos dumidi siya kunti, tapos 8 hours siya natulog, gawas siya,
alas 10 ng umaga, tapos alas 6 ba o alas 7. Oo. Doon na siya nagising, tapos titi ulit. Tapos napansin ko, parang may pakiramdam ka na hindi ko na mapansin. Sabi ng kapatid niya, Chi, baka nang gutom na yan at baka kumain na siya, tanggalin na sa yung diaper niya. Oo. Tapos pag tinanggal lang ni ate yung diaper, nagkatingingan kami ni ate kasi akala namin yung ni ate niya. Kumbaga, yung anong tawag nun? Yung tae na parang kamandag. Ano ka man? Yung pupo niya ba? Yung first time yung pupo na kulay green, ang tawag Kulay green. na itim Oo. na hindi ko Tapos, tapos doon pagtanggal naman ni ate, bigla naman siyang umire, parang pupo. Tapos tumabas sa tweet niya, preskong talagang na dugo. ganun. Oo, tapos yung isang diaper, punong-puno talaga. Nang dugo. Oo, tapos sabi ni ate, hindi naman ito maganda, Chi. Tapos pakiramdam ko, ang nasa isip ko, ano kayang sakit mo? Ang naisip ko talaga, kung hindi mo sa atay, sa tinahi, yun yung nasa isip ko. Pero hindi ko pa sinabi kay ate na gano'n. Sabi ni ate, iksura ng nurse, ipasa doon sa dungon, ipasa sa So marami ng hospital na ano ito? Na natingnan siya, no? Pinatingnan siya, yung picture niya, pinasa doon sa maasin, pinasa sa Tapti, sa General. Tapos sabi nila, hindi pa kami nakakita ng sakit na ganito. Hindi natin alam kung anong sakit ito. Tapos sabi nila, saan ba gusto ng hospital? Hindi ako makasagot sa nurse kasi ang isip ko, parang Lutang. oo, parang ako kahiba ko sa hiyaw ko. Tapos pag decide ni ate na, doon muna lang tayo. Tapos sabi niya ko, doon meron kayang pidya doon. Pidya pag, iba yung pidya sa bagong baby, tapos iba yung pidya sa mga ganitong ng edad. Oo. Tapos sabi ng taga-dungo doon, ano po doon kanang COVID. Anong time na yun? COVID yun? Opo. Tapos, kanang pinasok doon siya, ini-inject siya, ng oxygen dito. Tapos, tinanggal yung diaper niya. Tapos yung diaper niya na pinalitan namin, punong-puno din hapon. Palagi nagdurugo. Opo. Tapos yung puwit na, labas naman dito sa puwit na, labas naman dito sa baba niya. Yung dugo niya? Di. Ay, yung ano? Yung ibali, imbes ang ilalabas dito sa puwet, dito lumalabas sa baba ganun? niya. Opo. Ang lumalabas dito sa baba niya, yung kulay green, tsaka may parang yellowish na maragang kumbaga lamog-lamog. Nga na, pag ano natin, istambay kami doon sa dongo ng isang gabi. Pagka alas 10 ng gabi, pinasa kami sa Tacloban. So, nirefer na lang kayo patungo sa Tacloban. Opo. Tapos nung napunta kayo doon sa Tacloban, so 9:30 naman kayo kagad. Opo. Ay, hindi pa kami 9:13. Umalis kami ng 10 ng gabi. Dumating kami doon mga Madaling araw na. madaling araw, mga 4 to 4:30, magano na po. Tapos pa 9:13 na kami, mga 10 ng aga. 10 na. Opo. Tapos naano na po kasi ako kasi siyempre naalala ako kasi bagong panganak eh. Tapos labas ng niya dito dugo. Putlang-putla na kaya siya dito kuya. Oo, tapos hindi Pero ko na sa awa ng Diyos, sa lahat ng pinagdaanan nyo, kuya, nakikita naman natin sa baby nyo ngayon na masiglan siya, no? Talagang matatawag natin na naka-recover na si baby. survive. Oo, naka-survive si baby. Pero yun lang yung isang problema nyo. Meron pa silang problema kasi dito, guys, no? Pinutol ko na lang yung ni ate para mas maano tayo, no? Kasi mahaba-haba yung kwento ni ate, no? So, pinaiksi ko na lang. Meron pang problema yung bata nila. Ito na lang yung kaisa-isang problema nila.
na hindi talaga nila mabigay ng todo, na sana talagang gumaling na si baby si baby Gabriel. So may butas kasi dito yung baby nila, no, na yun nga yung hinihiling nila guys, yung sana po mabigyan daw sila ng kaunting tulong yung sa gamot na bibilhin, or cream ba yun yung tinatawag nyo kanina, yung cream na pangpahilom ng sugat. Opo, gano'n po, yung generic kasi yung cream niya, 120, kasi saka yung branded niya, tag 400 plus. 400. Hindi ko maano kung masakit, 400 plus. Tapos ang binibili lang namin, yung na lang, generic, kasi itong pang Pero meron siyang tinitake na gamot talaga? Wala. Pero meron sanang gamot na iti-take niya? Meron po, pero kaso po, through online. Through online? Order pa. In-order din pa po. Wala bang rito na nabibili natin sa mga butika dito sa atin? Wala. Kahit sa Ilongos man lang, Matalom ba ganun? Hindi po ako doon. Pero meron kayong reseta nun, te? Meron po. Sige. Titingnan namin yan mamaya, te. Subukan natin, te, baka meron dito niyan. So, maghahanap lang po tayo ng mag-sponsor sa mga hinihiling niya, te, na gamot ni Gabriel para makatulong din, So, matanong ko lang, te, medyo mahaba na yung usapan natin. Nakalimutan kong magtanong kung ano bang trabaho mo ngayon, te? Wala. Nag-ano lang sa kanya, Nag-aalaga lang. Minsan, pag walang trabaho yung mama ko, binigiwan ko sa kanya para mama ko sa akong husband na magsabot ng alay. So, si kuya, ano yung trabaho mo ngayon, kuya? Laborera na siya. Sige lang, Bisay alam ko okay lang. Walang problema. Tracer ka? Operator or nagano? Yan nga guys, no? So si ate Cherry, ngayon walang trabaho, kasi yun nga merong binabantayan si Gab, no? Na yung baby niya na galing pa to na operahan. So hindi naman talaga makapagtanong si ate, no? So mayroon pang dinaramdam yung bata ngayon. So yung nagsusuporta lang sa kanila guys is yung asawa ni Ate Cherry, si tatay o si Kuya Raul. No, yung trabaho ni Kuya Raul ngayon guys, so yun nga yung nagtatanim lang ng palay dito, no? Operator ng traktor, no? Siya yung nag-ooperate ng traktor. Pero yung problema kasi doon, pag wala ng anihan, wala na naman tayong kita. Yun yung mahirap doon. So maghahanap na naman tayo ng ibang pagkikitaan ng pera para makakain yung pamilya natin, no? So 3 yung anak nila guys, no? Tapos si kuya lang yung bumubuhay sa pamilya niya. So sobrang hirap nun guys, no? Na di ko matansya din na. Pero pag may mga aanihin, meron namang meron ding income. Ang problema lang natin doon, kung sispog wala na. Tapos kung sapat yung na-income ni kuya na pangtustos sa 3 anak, tsaka meron pang bibilhan ng gamot, no? Na si Baby Gab, no? Yun yung pinakamahirap doon. So sana po guys, no, wag nating kalimutan, wag nating baliwalain itong video na ginagawa natin. Sana po mapansin nyo ito, mabigyan po natin ng kaunting tulong sila Ate Cherry at si Tatay Raul o si Kuya Raul Hovar, no, na matulungan natin sila na mapagamot natin, talagang maghilom na yung sugat or yung butas dito sa tagiliran ng tiyan ni Baby Gabriel, no? Kasi yun yung pinakamalaking problema nila ngayon guys, no? Tapos na nga yung operasyon pero meron pang natira, meron pang naiwan na sana yun yung pinaka-hinihiling nila ngayon, na sana matapos na yung dinadala nilang kalbaryo ngayon kay Baby Gabriel. Kasi sino naman pong magulang na matutuwa na lumaki yung anak mo na meron siyang kapansanan na dinadala, no? Sobrang hirap nun guys, no, na hindi mo alam yung mafe-feel ng isang ina pag yung anak mo nakikita mong lumalaki na yung kapansanan niya, yung sugat niya rito
dala-dala niya hanggang sa lumaki siya, no? Yun yung pinaka problema doon. Kaya gusto ni ate at ni kuya, ang tanging hiling lang po nila guys, sana po mabigyan po natin ng kaunting tulong, lalong-lalo na po sa gamot, sa bibili na gamot para kay Gabriel, no? Para tapos na yung problema nila ni ate na matagal na nilang binadaing, no? Na sana may taong makatulong sa kanila, makapagbigay ng yung pangbili ng gamot, no? Na kasi yung talagang sa financial, dun lang talaga tayo nagkaka-problema, no? Marami naman tayong problema na nare-resolve, pero pagdating kasi sa problema na financial, yun yung pinakamahirap na sitwasyon. Kasi wala tayong magawa. Lalo na kung ganito lang yung sitwasyon natin. Talagang hindi tayo makakagalaw. Hindi tayo makakapunta ng ospital. Kasi yun nga, wala tayong budget. Wala tayong pera. Kahit pumasahin man lang, nahihirapan tayo. So yun nga guys, sana po, tulungan po natin sila, Ate Cherry at Kuya Raul, na mabigyan natin ng konting tulong, lalong-lalo na po sa gamot ni Gabriel, baby Gabriel, no? So, Bob, meron kang matanong, Bob? So mga ka-Stone Vibes na, so kung sino po yung mga merong extra dyan na para makatulong kay Baby Gabriel, and kung sino pong nakakita ng video na ginawa namin ngayon, sana po matulungan po natin sila kasi mahirap na po ang sitwasyon nila dito guys, and sana po na matulungan po natin ang pamilya na ito kasi mahirap talaga ang sitwasyon nila. Okay mga ka-Stone Vibes, so this time guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung sitwasyon ni Baby Gab, no? Para makita nyo talaga guys kung ano talaga yung problema ni Baby Gab. No, gaya na sinabi ko kanina guys, tapos na po siyang naoperahan. Yung dito sa tiyan, pakiano mo te, paki-open mo te. Sige, tingnan natin ha. So ito yung operasyon niya guys, no? Nung tinahi dito sa tiyan na. Yan no. Pero meron pang naiwan na problema guys. Okay na to dito guys, naoperahan na to. Tapos na natahi siya, okay na. Ito na lang yung natira guys, ano? Pakiano mo, pakitanggal mo to. Ito yung pinaka problema niya ngayon guys, oh. Tingnan nyo. Sana po mabigyan po natin ng pansin ito guys. Tulungan naman po natin si Baby Gabriel na gumaling, no? Gumaling tong natirang naiwan niyang sugat dito guys, ano? Sobrang nakakaawa tong bata na to guys, oh. Tingnan nyo. 3 years old pa lang, no? Naoperahan na siya guys, tapos meron pang natira dito. Sana po guys, wag niyong kalimutan to guys. Tingnan nyo to guys, no? Na malaking problema to sa magulang ni Baby Gab, no, na dinadala nila ngayon. Sana po mabigyan po natin sila ng tulong pinansyal, no? Kung sino man yung may mabuting kalooban diyan guys, sana po bigyan po natin ng tulong sila Baby Gabriel, si Ate Cherry at si Kuya Raul, no? Sana po matulungan po natin sila. Kasi hindi ko rin alam guys kung ano talaga ang gamot nito. Kasi yung nakita natin, parang ano yun eh, parang laman na yun na lumabas eh. Laman yun ate? Ano po, tinahin niya. Tinahin yun. Pero ano yung mangyayari doon ate na tatahiin yan? Hindi ko po alam kasi ang... Pero hindi yun butas na tinahi. Tinahi talaga yun, ginunting, tapos pagka-gunting, pinilit tapos tinahi ng gilid, ang palikot, yung ano niya. Para yung Bukod niya. doon lang lumabas. Okay. So, ang problema na lang doon natin is yung paghilom na lang niya. Sana may gamot na pangpahilom doon, no? Hindi po, yung gamot kasi niya, pag nakabili ng gamot, pabalikin kami doon sa hospital. Sa kanya, i-chemotherapy siya ulit. Okay. Pag meron ng gamot, yung sinasabi mo kanina sa online na bibili. Pag meron na yun, so babalik na naman kayo ng Tacloban City para i-chemotherapy na naman siya. So, operahan na naman. Para daw saan yung, matanong ko lang tiya, para daw saan yung chemotherapy? Parang tanaw ng iyang tinai, kung limpyo na ba siya, kung pwede na din siya i-uli ang iyang tinai, na dili mo siya direct, isumpay na siyang dugot. Okay, nakahapon na. So, yun yung palang yung pinaka-problema, no? So, hindi lang pala gamot ang kailangan.
No, kasi nangangailangan din yun ng pamasahe guys. Papuntang Tacloban kasi dito sa amin sa Batulete guys, sobrang layo pa nung Tacloban City. Mga 3 hours may to 4 hours ang biyahe doon. So malayo-layo pa yon, no? So i-chemotherapy pa siya bago maano yung sa sugat niya. So yun nga guys, ano. So once again guys, no, sana po bigyan po natin ng kaunting tulong sila Nanay Cherry at si Tatay Raul, no, na huwag nating kalimutan tong ginawa nating video guys, no, para mabigyan po natin ng kaunting tulong. Kung sino man yung may bukal sa loob nila guys na magbigay ng tulong, meron kaming ilalagay na GCash number dyan guys, or cellphone number guys. Pwede nyo kaming tawagan dyan, makakontakt nyo kami directly dyan guys, no, sa nilagay nating cellphone number, para kung sino man yung magbigay ng tulong, mas madali nyo kaming makontak guys, no. Mas madali nating mabigay yung tulong na ibibigay nyo para kila Nanay Cherry at Tatay Raul. So hanggang dito na naman tayo guys, ano, sa ating ginawang video. Maraming salamat po sa pagpanood nyo sa video na ginawa natin. Sana po matulungan po natin, mabigyan natin pansin ang ginawa nating video ngayon ito guys, no, para sa ikagagaling ni Baby Gabriel. Maraming salamat po, and hanggang dito na lang tayo. Thank you so much guys, and bye bye guys. Thank you.